The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, magandang hapon pong muli sa lahat ng ating tagapakinig. Kamusta po kayo? Happy Tuesday mga ka-Radyo Agri. Ako po si Colleen at kayo ay muling nakatutok ngayon sa Coco Talk, usapang shared processing facilities. At oras na naman po para sa isang makabuluhang hapon para magbalik tanaw sa mga naunang taon ng implementasyon ng CFIDP-SPF. Yan, magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig sa amin ngayon at sa mga nanonood sa amin sa FB Live. Ako naman po si CJ at ito po ang programa kung saan ating tatalakayin ang iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, integrated processing of coconut, and downstream products as shared facilities component ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito lamang yan sa nag-iisang Radyo Agri 90.1 FM, Philmec Kasaganan para sa bayan. Ayan, and before we officially start, we would like to say good afternoon po sa ating Director 4, Dr. Junicio G. Alvindia, to our Director 3, Sir Joel V. Detor, to the Head of CTF FMOD, Dr. Andres M. Tuates Jr., to the Chief of Applied Communication Division, Sir Elijah Z. Davalos, and to all the division chiefs sa ating ahensyang Philmec, magandang hapon po. And of course, to the STIPS Section Chief, Sir Jet Molek Subaba, to the STIDS Section Chief, Ma'am Best G. Magararu, and to the rest of the Applied Communication Division staff. And of course, magandang hapon rin po sa lahat ng hardworking employees ng Philmec, to our hardworking gate guards, and ating utility workers, and of course, to our drivers na mga nakabiyahe and ating employees na nakabiyahe. Safe travels po sa inyo at magandang hapon po. Good afternoon po. Ayan. And bago nga po mag-recap sa mga na-share natin last episode na weeks ago na nung nakalipas, nung huli tayong nag-live also, no? Magbibigay po muna kami ng ilang reminders at updates na rin sa mga mahahalagang pangyayari dito sa Philmec nitong mga nakaraang linggo. Ayan, mga ka-Radio Agri, Tuesday pa lang, pero third week na naman ng April. Pero wala yatang tomorrow ay work from home, right? Work from home tayong government employees. Yan. Naway, maganda ang araw ninyo ngayon. Kaya naman, let's make the most of this Holy Week. Magpahinga tayo. Let's try to have enough sleep. Dahil baka sleep-deprived na rin tayo trying to accomplish a lot of things lately. Mag-rest naman tayo. Let's fill this coming days of moments of love and peace. Summer na rin. Kaya naman itong weekend, for sure ay punuran ang mga resorts and beaches to beat the heat ngayong tag-init. Ayan, at speaking of tag-init, nananatili pong mataas ang heat index sa ating lalawigan, kaya naman alamin din natin ang mga dapat gawin kung sakaling makaranas o maka-witness tayo ng heat stroke at iba pang emergencies. As per PDRRMO Nueva Ecija, ang heat index po natin ngayong araw, April 15, ay 41 degrees Celsius. Pwede po itong mag-cause ng heat cramps at heat exhaustion. At ang worst nga ay pwede itong mag-lead sa heat stroke. So as we continue to experience this kind of weather, we want to remind everyone to please stay safe. At kung maaari po ay let's stay indoors to avoid exposure to direct sunlight. But if you need to go outside, don't forget to drink plenty of water. And also wear protective gears such as caps, sunglasses, or use an umbrella. Mag-apply din po tayo ng sunblock o sunscreen na may high SPF para ma-prevent naman ang sunburn, lalo na sa mga kasamahan natin dito sa Philmec na may fieldworks. Yes, and bukod nga sa mga may fieldwork, ongoing pa rin ang Philmec Sports Fest. Kaya babad rin sa init ang mga kasamahan natin dito sa Philmec na naglalaro para sa kanilang mga teams. Especially sa mga team sports like volleyball and basketball. Nagsimula na nga rin ang semi-finals. Sa volleyball at championship naman sa basketball, like later po yan. Or ongoing na. 4 p.m. Yeah, 4 p.m. So if may spare time po tayo ngayong hapon, sumaglit po tayo possible para i-cheer naman ng ating mga ka-division or ang ating mga ka-team. At kamakailan lang din ay tumanggap naman ng Prime HRM Bronze Award. Yes. Ang Philmec na iginawad ng Civil Service Commission noong April 2. At ako bilang pre-program host at syempre Ma'am Akin and Ma'am
forgot the name, from BPED. Sorry, ma'am. Pero, ayan, we, three of us hosted yung program. Ayan. And as a pre-program host, talagang na-experience ko yung excitement and of course, the joy, syempre nung mga nag-lead din para tayo ay makakuha ng ganitong award. Ayan. Last week lang din ay naganap naman ang planning ng Applied Communication Division, which is our division. Kaya wala rin kaming naging airing last week. Ayan. Pero syempre, itatry naman naming bumawi sa mga susunod na linggo. We will try to be airing at least twice, yung Tuesday and Thursday. Ayan, babawi kami sa inyo mga Karadya Agri. At ayan nga ang ilan sa mga updates natin para sa nagdaang araw at mga linggo. And for our recap at para naman po sa mga hindi nakapakinig ng ating program last episode, kasi I think matagal-tagal na rin, ito pong episode kung saan ipinagpatuloy po namin ang pagbabahagi sa inyo ng mga pre-implementation activities na kinondak at nilahukan ng PhilMec bilang panimula sa program implementation ng CFIDP-SPF noong taong 2022. Una nga po dito ay ang preparation of conceptual plant design, at naghanda po ang PhilMec ng 5 processing plant modules tungkol sa shared facilities para sa pagproseso at pagdagdag ng halaga sa mga produkto ng niyog. Ayan, kasama na rin dito ang mga detalyadong disenyo ng mga planta, mga kinakailangang materyales, produkto at byproducts, pati na rin ang mga specifications ng mga makina at kagamitan. Ilan sa mga plantang ito ay ang White Copra Processing Plant na gumagamit ng mechanical dryer, isang planta para sa coconut oil at charcoal briquetting, isang integrated processing facility para sa cocoa water at virgin coconut oil, at isa pang integrated facility na magpoproseso ng cocoa water, virgin coconut oil, coconut flour at skimmed milk. Ang mga plantang ito po ay kumpleto sa mga technical na detalye para matulungan ang mga coconut farmers na makapag-produce ng mga high-value coconut products. Dagdag pa rito, sa tulong ng Technical Services Unit ng CTF FMOD ay nire-review ang mahigit 22 na makina at kagamitan na magagamit sa pagpoproseso ng niyog para makagawa ng mga produkto tulad ng VCO, coconut water, cocoa sugar, cocoa coir, geonet at charcoal briquettes. Tinututukan din kung paano ito magiging angkop para sa mga gagawing shared processing facilities o SPF. Yan. And number 2, production and dissemination of IEC and promotional materials. Kasama sa paglulunsad ng CFIDP nationwide ang pagtatayo ng mga exhibit booths at pamamahagi ng mga IEC materials. Kasabay nito, ang Agricultural Training Institute o ATI ay inatasan din na magsagawa ng mga simultaneous information caravans sa buong bansa upang ipaliwanag sa mga coconut farmers ang mga benepisyo ng bawat bahagi ng programa ng CFIDP. Bilang isa sa mga implementing agencies, ang PhilMec ay nakapag-produce ng higit sa 10,000 IEC materials na binubuo ng 5,000 flyers at 5,000 leaflets. Kasama rin dito ang mga audio-visual presentations, mga posters, at freebies na tulad ng coffee mugs na ginamit at ipinamahagi sa mga nasabing aktibidad. Ayan. At pangatlo naman po dito ang participation to information caravans. Nakilahok ang PhilMec sa mga information caravans ng ATI at nagsilbing katuwang sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa CFIDP. Nagtala ng resource persons ang PhilMec sa bawat caravan upang ipaliwanag ang mga detalye ng implementasyon ng shared processing facilities at ang minimum requirements na kailangang sundin ng farmer cooperatives para maging qualified beneficiaries. Nakatulong ang PhilMec na mas mapalawak ang partisipasyon ng mga magsasaka at magbigay ng tamang kaalaman para sa matagumpay na implementasyon ng CFIDP. And number 4, participation to national, regional, and provincial CFIDP launching nationwide. Kasunod ng pag-i-issue ng Executive Order No. 172, opisyal na inilunsad ng PCA ang CFIDP noong June 24, 2022. Matapos ang opisyal na paglulunsad sa national level, nagsunod-sunod na rin ang mga regional at provincial launches ng programa sa iba't ibang bahagi ng bansa.
bilang isa sa mga IAs or implementing agencies ng CFIDP, aktibong nakilahok ang PhilMec sa mga mahahalagang aktibidad ng programa. Ayan. Susunod po dito ang pang-5, capacity building for program implementers. Dahil ang pagtatayo ng mga coconut shared facilities ay bago at malaking hakbang para sa PhilMec, in-expect na magiging malaking hamon ang pamamahala ng programang ito. Kaya naman isang study tour at benchmarking activity ang isinagawa para magbigay ng kaalaman at orientation sa mga implementers ng programa. At tulungan silang matukoy ang mga kasalukuyang technologies na ginagamit sa pagpaproseso ng iba't ibang produkto na gawa po mula sa niyog. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, mas napapalawak at ang kaalaman at kakayahan ng PhilMec at ng iba pang IAs sa proyekto upang maisakatuparan ng maayos ang Coconut Farmers and Industry Development Plan na magbibigay ng benepisyo sa ating mga coconut farmers. Ayan, at iyan nga po ang 5 pang pre-implementation activities ng CFIDP-SPF ng taong 2022. Yan, samantala sa unang taon naman ng CFIDP, syempre ay may mga na-observe rin na best practices and challenges sa pag-implement nito. Isa nga sa mga best practices na na-observe ay ang pag-conduct ng mga harmonization at consultation meetings sa pagitan ng mga implementing agencies. Nakatulong ito para magkasundo-sundo ang mga responsibilities at mga tungkulin ng bawat isa sa pagpapatupad ng CFIDP mula sa national level hanggang sa regional. Naging daan ito para mapalakas ang convergence sa pagitan ng mga IAs at naging pagkakataon para maipahayag nila ang kanilang opinyon at mga desisyon. Dahil dito, mas pinabilis ang pagpapakalat ng impormasyon kaya't naging mabilis din ang kinakailangang aksyon. Ayan. At isa pang best practice ay ang tamang coordination ng mga IAs, lalo sa pagdating sa activities ng PhilMec tungkol sa CFIDP-SPF. Ayan, nagbibigay ito ng pagkakataon para makuha ang suporta at tulong ng ibang agencies para sa tagumpay ng CFIDP. Ayan, pero syempre kung may best practices, ay may challenges rin tayo, Ate CJ, na kinakaharap sa implementation. Una ay ang kahandaan ng mga coconut farmers sa pagtatag ng SPF, especially sa paghahanda at pagbuo ng project proposal. Kaya naman kailangan ay mabigyan ng sapat na kaalaman at tulong ang mga kooperatiba at magsasaka upang matiyak na magiging matagumpay ang kanilang proyekto. Yan, pangalawa ay ang technical na kahandaan ng PhilMec sa pagpapatupad ng proyekto. Although may experience na ang PhilMec sa RCEF, isang bagong hakbang naman ang pag-establish ng processing facility para sa coconut industry. Kaya naman, kasama ng pamamahala at operasyon ng CFIDP-SPF, ang mga staff ng PhilMec under ng Coco Levy program ay patuloy na nagsasanay para mapabuti pa ang kanilang kaalaman at kakayahan sa successful na implementation ng CFIDP-SPF program. Kaya naman, patuloy ang pagtutulungan ng mga ahensya at sektor upang mas mapabuti ang kanilang kalagayan at matulungan silang makabangon at magtagumpay. Ayan. At syempre, before tayo mag-proceed sa topic natin, Ate CJ, time check po muna tayo mga ka-Radyo Agri. It's currently 3:22 at kayo po ay nakatutok pa rin sa Radyo Agri. Coco Talk, usapang shared processing facilities. Ayan. And before we continue, shout out lang po natin. Watching currently ay si Ate Pia, si Ate Zai, Ate Vane, Kuya Ray, Ma'am Ann Medina, good afternoon po, Ate Akin, Audrey, and si Sir Lexter Katang-Katang. Ayan, they're watching. Hello po. po. Thank you so much po. And of course, shout out natin ang mga favorite natin, sila Milet, Ate Pesh, Gian, and Zai, and of course, ang number 1, si Faye. Baka na ating makalimutan. technical today. Syempre, save the best for the last. Ikaw, Ate CJ, baka may shout out ka pa. Ayun, the rest of the steeps. Ayan. Good afternoon po, Afternoon po. everyone. Ayan. And syempre, for this episode, pag-uusapan natin ang mga pre-implementation activities noong 2023 na ikinonduct at nilahukan ng PhilMec bilang kanilang component sa program implementation ng CFIDP-SPF. Una po rito, ang stakeholders meeting, project prioritization, and business canvas modeling workshop. Bilang initial stage ng program implementation, naka-identify ang PhilMec kasama ang Philippine Coconut Authority ng mga possible proponents para sa shared processing facilities. Inimbitahan ang mga
proponents sa isang stakeholders consultation meeting and workshop para ma-orient sila tungkol sa programa at sa mga kinakailangan para maging project beneficiaries. From February to March and within September, 11 stakeholders consultation meetings and workshops ang kinonduct sa Regions 4 to 13 at BARMM na nilahukan ng 108 coconut farmers cooperatives. 72 sa kanila ay na-shortlist bilang potential project beneficiaries. Wow, hindi biro yung numbers na yun, ha? 72. Yeah, number 2 naman ay ang Manufacturers Forum. Nagsagawa ng forum para sa mga manufacturers ng agricultural machine at equipment noong March 23, 2023 upang matukoy ang mga available machines for coconut processing sa local na merkado at para makakuha ng profile ng mga manufacturers na nagbebenta ng mga ito. Nakatulong din ang activity na ito para makapagsuporta sa market research ng CTF-FMOD bago ang procurement process para sa mga makinarya. Ayan. Ang tatlo naman po dito ay ang baseline data gathering for project proposal preparation and packaging. Kasabayan ng Business Canvas Modeling Workshop, nag-identify ang mga potential project proponents na mga uri ng processing facilities na kanilang pinropose. Dahil karamihan ng kinilalang coconut farmers cooperatives ay hindi sapat ang kaalaman at kasanayan sa preparation ng isang buong project proposal, ang mga enterprise and socio-economic development officers ng ahensya ay namahala sa pagtulong sa mga potential project proponents sa paghahanda ng kanilang mga dokumento. Bawat clusters ay inatasan na alamin ang mga kinakailangang baseline information sa project proposal preparation tulad ng present situation ng industry sa locality, value chain maps of the coconut product, domestic and international market situation, potential clients or customers, at mga bagong innovations na makakasiguro sa sustainability at product demand. Yan, next, number 4 is the project site assessment, proponent validation, and technical review of project proposal. Pagkatapos ng mga potential proponents na mag-submit ng kani-kanilang mga documents, vinalidate ni Philmec ang mga kooperatiba sa suporta ng PCA, CDA, DPWH at DTI gamit ang Enterprise Assessment Tool. Ginawa ang assessment on-site sa pamamagitan ng interviews ng key officers at management staff upang ma-maximize ang time and effort. Ang interviews ay ginawa sa pamamagitan ng Focus Group Discussion or FGD. Yeah, a total of 44 project proponents and site validation nga ang kinonduct sa Region 1 to 13 para ma-authenticate at verify kung ang isang kooperatiba ay karapat-dapat bilang project recipient. Tinalakay rin sa validation ang 6 business aspects tulad ng organization and administration, enterprise operation, financial management, marketing, sustainability, and inclusivity. Ayan. 5th naman po ay ang Proponent Coconut Farmers Cooperatives and Identified Projects for 2023 establishment. Based sa evaluation ng submitted documents at sa resulta ng proponent validation at project site assessment, inasahang ma-establish ang 20 SPFs, ngunit ang CTF-FMOD ay naka-identify ng 44 types of facilities na nagkakahalaga ng 430.9 million pesos. Inaasahang 39,449 na individuals mula sa 44 cooperatives ang makikinabang sa mga pasilidad kung saan 26,361 ay mga coconut farmers. Wow. Madami yung 44 types ng facilities. Pero parang nito ay 12. Parang nasa 12 pa lang yung... Yes. So, madami pa talagang i-establish. Yes. And number 6 naman ay ang groundbreaking and awarding ceremonies. Upang panimula sa establishment ng iba't ibang SPF sa buong bansa, ilang groundbreaking and awarding ceremonies ang isinagawa mula Luzon hanggang Mindanao noong April hanggang December. Hindi lamang kinilala sa mga aktibidad ang mga proponents bilang qualified project recipients, nangahulugan din ito na magsisimula na ang procurement ng mga necessary machines at equipment at
ang construction ng mga building ng DPWH. And of course, susunod naman po dito ay ang participation to information caravans, regional interagency technical committee meetings, and other relevant convergence meetings with CFIDP implementing agencies. Bilang parte ng convergence initiatives sa ilalim ng CFIDP, lumahok ang mga representatives ng PhilMec sa 22 information caravans na pinangunahan ng ATI at 31 regional interagency technical committee meetings sa iba't ibang rehiyon. Maliban pa po rito mga karadyo agri ay lumahok din ang representatives ng ahensya sa 76 consultative meetings na pinangunahan ng iba't ibang implementing agencies nationwide. Yan. And number 8 naman is ang SPF implementation ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao or BARMM. Dumalo ang mga representatives ng PhilMec sa isang meeting kasama ang Chief of Staff ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform or MFAR, kasama ang PCA Region 12 noong August 23 upang i-follow up ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilMec at MFAR patungkol sa establishment ng SPF sa rehiyon. Nag-courtesy call din ang grupo sa Office of the Member of the Parliament, Jafar Jambo Matalam, kung saan nagkaroon ng detalyadong discussion ukol sa CFIDP implementation sa BARMM. Kasama ang counterpart implementing agency sa rehiyon. Naging official nga ang implementasyon ng programa sa rehiyon sa ginawang MOA signing sa pagitan ng MFAR at PhilMec noong September 20, 2023. Ayan. At 9th naman po ay ang capacity building and mentoring activities. 5 batches ng technical capability trainings ang isinagawa para mapalakas at maparami ang mga subject matter specialists na magbabahagi sa project beneficiaries at stakeholders ng kinakailangang technical na kaalaman sa operation at management ng SPF. Ginanap ang trainings na ito sa PCA Zamboanga Research Center at nilahukan ng 92 na individuals na binubuo ng project technical staffs, mga miyembro ng Mechanization and Post-Harvest Specialist Network at representatives mula sa ATI, TESDA at PCA. Maliban pa po rito, 27 na technical staff ng interim CTF FMOD ang lumahok sa Financial Management Training Course noong December 12 to 13 sa PhilMec Main Office upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa financial management and analysis. Ang aktibidad ay isinasagawa para madagdagan ang kanilang kaalaman sa pagtulong sa mga project beneficiaries sa pag-identify ng most suitable financial management system na kanilang gagamitin sa pag-ooperate ng kanilang SPFs. Yan, at yan nga ang mga pre-implementation activities noong taong 2023. Samantala, ito naman ang dalawang latest news kaugnay ng CFIDP SPF. First, RIATSE meeting ng CFIDP isinagawa sa pangunguna ng Philippine Coconut Authority or PCA at PhilMec. Bilang host agency, isinagawa ang first Regional Interagency Technical Committee meeting noong March 26 sa PhilMec Training Hall. Layunin ng pagpupulong na ibahagi ang mga accomplishments at matalakay ang mga issues and concerns ng bawat ahensyang kasama sa implementasyon ng CFIDP. Ayan, ang PhilMec ay nagsasagawa ng social prep meetings. Patuloy nga ang pagsasagawa ng CFIDP SPF social preparation meeting sa Region 4B, 6, 11 at 12. Ang mga rehiyong ito ay makakatanggap ng mga shared processing facilities tulad ng integrated white copra and cooking oil processing facilities at VCO-based premium cooking oil processing facility. Tinalakay sa meeting ang mga tungkulin at responsibilidad ng kooperatiba sa pagpapatakbo ng pasilidad na kanilang matatanggap. Bukod dito, nagbigay rin ang DPWH ng update sa mga building construction sa nasabing lugar. Ayan. At yan po ang news for CFIDP and of course yung mga napag-usapan natin today. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli ako po si Colleen at kayo ay tumutok sa Coco Talk, usapang shared processing facilities. Ito ang programa kung saan ating tatalakayin ang iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, integrated processing of coconut and downstream products, o shared
Facilities component ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. At ako naman po si CJ, samahan ninyo kami muli next week sa Tuesday na sa parehong oras mula 3 p.m. hanggang 4 p.m. Marami pa po tayong tatalakayin at aabangan na tiyak na makakatulong upang mas maunawaan ang kahalagahan ng programang ito. Dito lamang yan sa Radio Agri 90.1 FM, Filmec, Kasaganan para sa Bayan. And of course, before we officially end, we would like to thank everyone who watched. And syempre po, like and follow our Facebook page, Radio Agri 90.1 FM, Filmec, and bukas din po ang aming text hotline if you have questions or requests, 0962-119-7445. At syempre, mayroon pa pong live stream and on-air program na susunod sa amin ngayon. Today din po ang pilot episode at program launching ng FMFOD. Ayan, susunod na po sila ngayong ganap na 4 to 5 p.m. So, stay put lang po kayo mga ka-Radyo Agri dahil may susunod pa po sa amin in a few minutes. Maraming salamat po. Bye!